ikaw, Isabela. Ako si Daniel Bilog. Ako si Dave M. Guerrero, Ang inyong virtual tour guide ngayon. Ating alamin ang mga magagandang lugar at tanawin dito sa ikalawang pinakamalaking probinsya dito sa Pilipinas, ang Isabela. Bago simulan natin ang paglalakbay, Atin munang alamin ang mga magigilo na paalala at maingat na kaligtasan upang ang ating paglalakbay ay walang mangyayaring masama at maging maingat. synchronize your time in time upang walang maliligaw na turist at upang malaman ang oras kung kailan matatapos. Ikalawa, magdala ng first aid kit upang walang mangyayaring masama lalo na sa oras ng biyahe. Ikatlo, understand kapag narinig mo ang pito ng 2 beses, At ang bandera ay iwinawagayway, ay oras na para sa susunod na destinasyon. At ang panghuli ay observe, alalahanin kung ano ang maitutulong sa atin ng kalikasan sa pamamagitan ng pagtapon ng kalat sa basurahan. Meron pa kayong mga katanungan ay lumapit lang kayo sa amin. Handa na kaming maglakbay at gayon din ang ating mga manlalakbay. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Nandito na tayo ngayon sa melting pot of the North, ang Queen Province of the Philippines at Agri of Culture. Tumanon kayo, dito'y Isabela. Ang probinsyang ito ay kilala bilang Cormengo, capital of the Philippines dahil isa ang Isabela sa may pinakamalaking produsya ng palay at mais dito sa bansa. Na tayo ngayon sa ating unang destinasyon, ang Queen Isabela Park o kilala bilang Sky Park. Ito ay matatagpuan sa Barangay Alibago, Ilagan, Isabela. Ito ang itinayo bilang parangal ng Queen Isabela II ng Spain kung saan pinangalan ng lalawigan ng Isabela sa pamamagitan ng royal decree na inilabas ng hari ng Espanyol noong 1856. Mga manlalakbay, halina sa susunod na destinasyon. Narito na tayo sa ating susunod na destinasyon, ang Our Lady of Atocha Church sa Alicia, Isabela. Ito ay kilala bilang simbahan na idinisenyo at ginawa ng mga Espanyol. Ang simbahan na ito ay talagang mahalagang lugar ng pagsamba at napakagandang pagmasdan. Kaya kapag bumisita kayo dito sa Isabela, ay puntahan din ninyo itong Our Lady of Atocha Church dito sa Alicia. Andito na tayo sa ikatlong destinasyon, ang mga crocodile sa Coray Island. Sa Binatog, San Mariano, Isabela, ang mga boya ay tinatawag na Burakot, ang hari ng Bunoy Lake kung saan naninirahan ang mga boya. Ito ay naging ecotourist park dahil ang mga taong nangangalaga dito, ang mga turista ay maaaring manood ng mga matutulog na buhaya. Pumunta naman tayo sa lugar ng magagandang talon dito sa Isabela. Ang Isabela ay mayroong 4 na coastal areas, ang Dinapigue, Divilacan, Makunakon at Palanan. Pero ating puntahan ang pinakamalaking waterfalls dito sa Isabela, ang Dibula Falls dito sa Dinapigue, Isabela ng may taas na 100 metro. Ito ay dinarayo hindi lamang dahil sa malinis na tubig kundi ang mga magagandang tanawin na nakapalibot dito at mga mataas na tubig galing sa isang lawa. Nandito na tayo sa huling bahagi ng ating paglalakbay. Halina dito sa Giant Butaka dito sa Barangay Alingigan 2, Ilagan, Isabela. Noong 2003, ang Ilagan ay nakakuha ng Guinness World Record mula sa 50 tagagawa ng kasangkapan na gawa sa kahoy upang gumawa ng isang napakalaking butaka. Ang butaka ay uri ng silyang nakalubog na may pakurba, likhang likod para sa hangin at may 2 mahabang braso na naglalayon para sa patungan ng mga binti upang maging komportable sa paghiga. Ito ay dinarayo dahil sa sikat at laki ng upuang ito, kaya maraming mga tao ang kumukuha ng litro habang nakaupo rito. Sana namangha kayo, maraming natutunan sa paglalakbay natin ngayon. Kaya mula sa Mabini National High School Grade 9 Hyacinth, kami ay nagpapasalamat sa pagiging parte ng inyong hindi makakalimutang paglalakbay dito sa Isabela. Agyaman kami!